po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigla akong kinabahan sa pagsisimula ng misa, no? Although alam natin Tagalog yung misa, no? May biglang pumapasok, no? Patay, may foreigner. Kaya sabi ko doon sa kanyang katabi, no? Sister, paki-translate na lang kay brother, no? Para maunawaan niya, no? We welcome you in our parish, no? Here in Paco, Manila. Ayon po sa sikat na tulang pinamagatang Invictus na isinulat ni William Ernest Henley, ang sabi niya, "We are the master of our faith, we are the captain of our soul." Alam nyo, nakakatuwa itong sinulat ni William na ito sapagkat sinulat po niya ito nung matapos po siyang maputulan ng paa dahil sa tuberculosis. Nakatutuwa sapagkat sa halip na magmukmok, sa halip na malungkot, sa malungkot na nangyari sa kanyang paa, William rose from his situation and did not allow his somewhat bad condition to get the best of him. Sigurado, nung mapakinggan natin yung sinulat ni William, I am the master of our faith, I am the captain of our soul, masarap sa pakiramdam. Bakit? Sapagkat tunay naman na ito po yung ibig natin, ang kontrolin ang maraming bagay. Kaya hindi ba nalulungkot tayo kapag hindi natin nagagawa sa paraan natin yung mga bagay na gusto at ibig natin? We easily get disappointed when we lose the hand of controlling things. And because of that, we become bitter and lose faith and trust in the process. Kaya nga po, may mga taong gagawin ng lahat, kahit pa yung makasakit, kahit pa makalimutan yung ating bawat pinahahalagahan. Even if we lose our sense of values and even our very selves in the process, just to get hold of everything and take the driver's seat. Aminin natin, mas masarap ang buhay kapag tayo ang kumokontrol. Mas okay ang bawat sitwasyon kapag tayo ang siyang nagdi-decide. Ganito po yung nangyari sa ating ebanghelyo. Nang parang ibig kontrolin ni Jesus ang panguhuli ng isda. Alam nyo, habang nagninilay po ako, hindi ko pwedeng sisihin si San Pedro kung sakaling hindi po siya makinig o maniwala kay Jesus. Bakit? Huwag natin kakalimutan, si Pedro, alam ang batas ng dagat. Isa po siyang mangingisda. At kagaya ng ating iniisip, paano makikinig ang isang mangingisda sa isang karpintero? Pero alam natin ang nangyari. Ang sabi ni Pedro, dahil po sinabi ninyo, susunod ako. Dahil po kayo ang nagsabi, gagawin ko. You see, my dear friends, Peter in the gospel chose to listen. He allowed Jesus to navigate the ship. He placed Jesus to be the captain and to be in control. And because of that, we knew what happened in the story. His trust, his obedience paid off, for they caught a lot of fishes that almost breaking their nets. Ano ang siyang itinuturo sa atin ng pangyayaring ito sa Ebanghelyo? Una, hindi lamang dahil gusto nating kontrolin ang maraming bagay. Sa katunayan, matapos nating kontrolin ang maraming bagay, ano po yung ating unang nararamdaman? We experience and we feel a sense of fear. Natatakot po tayo. Bakit? Kagaya po ni Pedro, sabi niya, mahirap na nga makinig nga sa kanya dahil hindi naman siya mangingisda. Pangalawa, sinabi na niyang magdamag na po ang nakalipas. Wala po kaming huli. At ngayon sasabihin mo sa akin, ihulog ang lambat. And that is, my dear friends, the first lesson that we need to learn this Sunday celebration. The enemy of faith is not the absence of faith, but the enemy of faith is fear. Maraming pong pagkakataon sa ating buhay, hindi tayo nagtatagumpay,
hindi dahil tamad tayo. Hindi tayo nagtatagumpay sa buhay sapagkat takot tayong sumubok. Takot tayong tumaya. Takot tayo kahit pa na paniwalaan ang ating mga sarili. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang unang aral na dapat nating matutuhan. Ang takot, isang sakit na pumaparalisa, hindi lamang sa ating kalamnan, kahit pa sa ating kakayahang makinig at magtiwala. We will never discover new oceans, my dear friends, if we don't get lose sight of the shore. Kaya siguro, isipin natin, kung hindi marahil nakinig si Pedro dahil sa kanyang takot sa magdamag na panguhuli, wala siguro silang mahuhuling maraming isda. Salamat kay Pedro, salamat sa kanyang pakikinig, ang takot na palitan ng pagtitiwala. Ito ang siyang unang aral dapat nating matutuhan. The enemy of fear or the enemy of faith is not the absence of it, but the enemy of faith is fear. Pangalawa, pinsan ng takot, ang kayabangan. Magkapatid o magkarelasyon ang takot at yabang. Pansinin po ninyo, tabi-tabi, yung mga taong mayayabang, hindi naman sadyang masama yung ugali nila. Yung mga taong mayayabang, isang taong nakakulong sa isang malaking katawan, pero maraming takot na pinagdaraanan. At dahil marami siyang takot, ang kaya lang niyang gawin, magyayabang na lang. Kaya nga hindi ba, ano po yung sabi ng isang sikat na nakamamatay na kanta na My Way? Pag po kinakanta po yung My Way sa bawat umpukan, hindi natatapos nung singer yung kanta. Kasi alam natin kung ano mangyayari. Sige ate, paano mo i-explain kay kuya yan? sabi ni brother, ano yun? Sa katunayan, hindi naman yung kanta ang nakamamatay. Ang nakamamatay yung pilosopiyang, I did it my way. Kaya nga po, alam ninyo, yung kayabangan, tunay na kamamatay po yan. Bakit? Sapagkat pinapatay ng yabang, yung ating kakayahang hindi lamang magtiwala, kundi pinapatay ng yabang, yung ating kakayahan na kilalanin ang sarili. That is why when Peter, after listening to Jesus, what happened? He recognized himself. Ang sabi ni Pedro, lumayo po kayo sa akin. Bakit? Sapagkat ako po ay mahina. Sapagkat ako po ay makasalanan. Yun po ang hindi kayang gawin ng yabang. Ang taong mayabang, hindi niya kayang tanggapin ang bagay na wala sa kanya. Hindi niya kayang harapin ang kanyang sariling kahinaan. Kaya yun po yung itinuturo ng pangalawang katangian ni Pedro. Pinsan ng takot, ang yabang. Pero kapag nawala ang yabang sa ating katawan, hindi lamang tayo mapapalapit kay Jesus. The more we get closer to God, the more we realize our own weaknesses. Kaya nga hindi ba yung taong mayabang, hindi niya tanggap yung kanyang kakulangan. At dahil sa kanyang kayabangan, kahit pa ang Diyos, hindi niya kinakailangan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito po, yung dalawang bagay na dapat nating matutuhan. At ngayon, what is the antidote? What is the antidote for fear? What is the antidote for pride? Simply po lamang, trust. Natunghayan natin sa Ebanghelyo, inanyayahan ni Jesus ang mga mangingisda upang kanyang makasama. Sa natural na antas, aminin natin, pag may tayong gustong makasama, gusto natin yung bigatin. Gusto natin yung may sinasabi. Gusto natin yung may dating. Pero sa Ebanghelyo, natunghayan natin, pinili ni Jesus maging mamalakaya ng mga tao, yung mga mangingisda. Marahil hindi pa nga nakapag-aral, walang sinasabi sa lipunan,
At hindi ba't maraming pagkakataon, ito rin naman yung nangyayari sa atin. God is always inviting us to be part of His mission. Pero yung takot, sasabihin natin, wala naman akong pinag-aralan. Yung yabang na, kaya ko lahat yan. Pero ngayong umagang ito, inaanyayahan tayo ni Jesus kahit alam niyang maraming kulang sa atin. Inaanyayahan tayo ni Jesus kahit alam niyang hindi natin kaya ang kanyang papagawa. Alam niyo, nung bago po ako maordinahan, yan po yung isang bagay na laman ng aking isipan. Am I good enough to become a priest? Am I good enough to become a priest of Jesus? I even doubted myself. Kaya alam nyo, I was really struggling. Ilang araw bago ko maordinahan, talaga ba magiging pari na ako? Alam nyo, sabi ng aking SD, Herbert, kung ang Diyos nga nagtiwala sa iyo, magtiwala ka sa iyong kakayahan. Sapagkat kung perpekto ka na, kung magaling ka na, kung wala kang kahinaan, wala nang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Kaya ngayong umagang ito, we celebrate not our weakness. We celebrate the fact that God invited each and every one of us to be part of His mission. Not the ones who are in control, but to allow God to be the captain and sheep of our souls. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tama ang sabi ni Elsa sa kanyang kanta, let it go, let it go. When we let go of our fear, when we let go of our pride, and allow God to be in charge, hindi lamang maraming huli. Sigurado, ang bawat paglalakbay, magiging matagumpay kung kasama si Kristo. Amen.